Kaya't ang mas kriminal na namatay noong kanilang nakaraang buhay at ang mas mahaba nilang serbisyo, mas mataas ang kanilang kakayahan kumpara sa mga tao. Gayunpaman, may mga namatay na piniling magsisi at ipahiram ang kanilang mga shroud sa mga tao. Iyon ang paraan kung paano nakakuha ng kapangyarihan ng sangkatauhan upang makipaglaban. Karamihan sa kanila ay nagiging tinatawag na Undertaker at lumalaban sa anumang namatay na kanilang makikita, ngunit tulad ng itong hanggal na bodyguard, maaari silang magtungo sa mas makasariling direksyon. Ginawa ni Yomra ang isang kakaibang ekspresyon na parang hindi niya naiintindihan, ngunit doon sinabi ni Nung na ang shroud ay isang hindi maiiwasang pagpipilian, at dapat niyang dumiretso sa punto dahil si Yomra ay bobo sa mga paliwanag. Natutuwa si Boo na makita siya at tinanong kung gaano nakatagal mula nang huli silang magkita. Sinabi ni Nung na mga 300 taon na, ngunit tinanong ni Yomra kung bakit parang kilala nila ang isa't isa. Pumunta ba siya sa mundong tao nang walang permiso? Nagulat si Nung na hindi siya nakakilala, ngunit sinabi ni Boo na matagal na. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin maintindihan ni Yomra kung sino siya at iniisip niyang isa lamang siyang karaniwang tao. Ngunit dahil hindi rin makuha ng hanggal na ito, tinanong ni Boo kung sino ang babae. Ipinakilala ni Jiyu ang kanyang sarili at nagulat si Boo na siya ay isang tao at isang Undertaker pa. Ano ang ginagawa niya dito? Sinabi ni Nung na mahaba ang kwento, ngunit sa ngayon, siya ay nasa katulad na sitwasyon sa kanila. Nakaramdam si Boo ng simpatiya para sa kanya ngunit sinabi ni Yomra na hindi kailangan ng simpatsya para sa kanya dahil siya ay na-hire sa lugar ng Diyos. Ngunit dapat niyang ipakita kung sino siya dahil baka gusto rin niyang i-hire siya. Ipinaliwanag ni Boo na siya ang 12 honorary sign access at ang kanyang posisyon ay tao staff. Pumunta sila sa isang ibang silid at sinabi ni Boo kay Yomra na hindi niya alam kung paano nauwi sa ganito ang impyerno, bigla na lang siyang napunta sa lugar na ito na parang na-teleport dito. Tinanong ni Yomra kung alam niya kung nasaan si Theo, ngunit hindi niya alam na nagpapagalit sa kanya dahil akala niya ay nakuha na niya ang bastardo. Humingi ng paumanhin si Boo sa hindi pagiging kapakipakinabang, ngunit sinabi ni Yomra na ayos lang dahil mas mahalaga ang tungkol kay Theo kaysa sa sinuman. Nakaka-wonder siya kung paano nangyari ang lahat ng ito, hindi pa niya natiyak kung may nangyari kay Theo, ngunit ang pagkalito na ito ay nagpapaisip sa kanya na baka sinadya lahat ito, na mahirap isipin dahil mas magiging magulo ang pag-aasikaso nito. Napansin ni Boo na maaaring kulang siya sa impormasyon, kaya't para mapunan ito, nagtrabaho siya ng mabuti sa higit sa isang paraan, kaya't sigurado siyang makakatulong sa kanya ang piraso ng papel na ito. Napansin ni Yomra na tiyak na magaling siya sa kanyang ginagawa at tinanong kung nais niyang magkaroon ng trabaho sa lugar ng Diyos. Tumanggi siya na nauunawaan niya dahil hindi rin niya gusto na magtrabaho. Binago ni Boo ang paksa at tinanong tungkol kay Jiyu, dahil hindi niya siya nakita sa lugar na ito sa loob ng ilang panahon. Ipinaliwanag ni Yomra na siya ay ipinadala lamang sa isang simpleng trabaho. Sa katunayan, ito ang kanyang unang misyon kaya't hindi ito dapat tumagal ng matagal. Ang ginagawa niya ngayon ay hinahabol ang young master sa bayan gamit ang magic stick at pinapalibutan ang mga tao sa paligid nila na nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang ibigay sa kanya ni Yomra ang gawain, ipinasa niya sa kanya ang kanyang magical wand, na nagdulot sa kanya na humiling na huwag nang isipin pa ang pagpapalo sa estudyanteng yun. Ngunit sinabi ni Yomra na siya ang halos namatay dahil sa bastardo kaya't binibigyan siya ng pabor sa pamamagitan ng pagpapagawa nito sa kanya. Pumayag siya at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin dito. Dahil tinawag siya ni Boo, nagmadali siya sa pagpapaliwanag. Ang kanyang trabaho ay simple, kailangan niyang sumigaw ng ganito habang umiikot ang magic wand. Ginagawa niya ito ngayon, sumisigaw na sunugin ang makasalanan at iba pang mga salita na nagpapabilis sa pagtakbo ng estudyante, ngunit ito ay labis na nakakahiya para sa kanya. Ngayon ay nauunawaan niya kung bakit nakaramdam ng awa ang babae sa kanya habang hindi siya tumitingin dahil sa kahihiyan. Nabangga siya sa isang tao at humingi ng paumanhin ng labis, ngunit nang humarap ang tao, natuklasan na si Park ito na agad na pinagsabihan siya sa hindi pagpapahinga tulad ng kanyang utos. Agad siyang humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali, ngunit doon hinayla siya ni Park at sinabi na aayusin nila ito pagkatapos dahil kailangan niya ng tulong niya ngayon. Tinanong ni Jiyu kung ano ang kailangan niyang gawin, at habang isang kakaibang anyo na may masamang ngiti ang naglalakad sa kalye sa tabi nila, ibinunyag ni Park na kailangan nilang alagaan ang taong ito anuman ang mangyari. Tinanong ni Jiyu kung kailangan nilang sakupin ang patay na ito ngayon, ngunit tumanggi si Park dahil tatakas ito kung susundan nila siya dahil siya ay isang bihasa sa pag-iwas at pandaraya.
Ang gagawin nila ay sundan siya at hanapin ang anumang pagkakataon para sa isang sorpresa na pag-atake. Tinanong ni Gio kung bakit siya nag-iikot sa lahat ng lugar, at ipinaliwanag ni Park na siya ay nasa patrol kahit na alam niyang mahirap itong paniwalaan. Isang malaking patay ang biglang lumitaw na magwawasak sa lugar. Marahil ay isa siya sa mga alagad nito ngunit tiyak na may kaugnayan siya sa pangyayari. Sa pagmamasid sa kanya ng ilang sandali, iniisip ni Park na maaaring ang pangunahing layunin nito ay alisin ang lahat ng hadlang sa daraanan. Sa kasamaang palad, natagpuan ng estudyante ng patay na ito at desperadong nagmamadali si Park upang maabutin siya. Ngunit kahit na siya ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tao, huli na siya at ang mga patay ay nagpapakawala ng isang makapangyarihang suntok. Gayunpaman, hindi naging pulang puddle sa lupa ang batang yun dahil matagumpay na nahawakan siya ni Gio at nahulog sa ilang basura. Binabati siya ni Park para sa pagiging mabilis at nagmamadali upang umatake dahil hindi niya mamimiss ng 2 beses, anuman ang mangyari, babayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Ibinubukas niya ang kanyang Shroud Scholar stigma at gamit ang isang giant hammer, pinupukpok ang patay palayo. Pagkatapos, iniutos niya kay Gio na lumikas ang sibilyan at humingi ng suporta ngayon, na siya ay pumayag ngunit kailangan niyang magtiis kahit anong mangyari. Sinabi ni Park na magmadali siya dahil hindi siya isang combat-type stigma, ngunit nabigla siya nang makita na ang mga patay ay nakabawi na mula sa pagtama. Ngunit hindi siya dapat magulat at kailangan niyang lumipat mula sa atake nito sa lahat ng gastos. Nakikipagpalitan siya ng mga suntok sa kanya upang dahan-daang makalayo mula sa kanyang radius, ngunit ang patay ay hindi naman siya tina-target kundi ang kanyang sandata ang gusto. Nang makuha niya ang kalamangan sa pamamagitan ng pagpapalutang sa kanya, pinapalo siya nito gamit ang kanyang kamao ngunit siya rin ay pumalo sa kanya gamit ang hammer. Gayunpaman, tila walang epekto ang atake kaya iniisip ni Park na kung hindi siya makakapatong sa lupa agad, hindi siya makakapag-strike ng mas malakas at magiging awa na lang ng hayop na ito. Biglang binuksan ng patay ang sarili nitong shroud, isang ghost bat, at hinawakan si Park na nagbigay daan sa kanya na magbangga sa mga pader, bumagsak ulit at ulit hanggang sa magtagpo sila sa isang pader. Iniisip niya na tapos na ito at naghahanda para sa isang pangwakas na atake ngunit doon may isang tao na tumama sa kanya gamit ang tuhod. Ang taong yun ay si Gio na dumating para sa tulong. Tinanong ni Park si Gio kung ang suporta ay darating agad at sinabi ni Gio na nakipag-ugnayan siya sa isang tao na darating na siya agad. Sinabi ni Park na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong patay dahil siya ay may kakayahang gumamit ng mga shroud. Kailangan nila ng hindi bababa sa 2 level 1 Undertaker at ilang iba pang mga mas mababang uri upang mapatamba siya, ngunit siya ay isang walang utak at naglakas loob pang tawagin ang isang tao lamang. Nakakagapos si Gio mula sa atake ng patay at pinagtatanggol ang sarili habang sinasabi na hindi sila mamamatay, hindi sa buhay na ito sa kahit paano. Nagtataka si Park kung ano ang sinasabi ng damas na ito ngunit napansin din niyang mas gumaling na sa pakikipaglaban si Gio, marahil ang pulang bagay ay isang shroud. Nasugatan ng patay ngunit naiinis na sa kanyang mga atake at umatras bago yumuko at umikot-ikot sa paligid ni Gio muli at muli. Sinabi ni Park sa kanya na mag-ingat siya dahil malapit nang gamitin ng patay ang kanyang kakayahan. Tiyak nga, ang patay ay nagiging invisible dahil mayroon itong stealth ability. Nagsisikap si Gio na malaman kung nasaan ang invisible na patay ngunit mabilis niyang natutuklasan ito nang tamaan siya mula sa likod, halos walang oras upang mapigilan. Tila ang patay ay gumagamit ng hit and run na kakayahan dahil nawawala siya agad matapos ang atake na nagpapasikap kay Gio na hanapin siya muli. Mahulaan lamang niya ito at tumingin sa likod niya habang naririnig ang pagbabago ng hangin ngunit ang patay ay nasa kanyang gilid at matagumpay na tinamaan siya. Muli itong nawawala na nagdudulot ng labis na pagkalito kay Gio dahil hindi niya alam kung saan siya titingin. Bukod pa rito, ang kampana na nasa tainga ng patay ay nagugulo sa kanya, marahil ay sinasadya ito. Makakapanalo pa ba siya sa laban na ito? Biglang sinabi ni Park na may darating na atake mula sa 3:00 at tiyak na naiiwasan ni Gio ang atake, isang bagay na hindi nagustuhan ng patay. Tinanong niya si Park kung paano niya nalaman ang posisyon nito. Kaya ipinaliwanag ni Park na ito ay kakayahan ng kanyang Shroud Scholar's Enigma. Anuman ang kanyang tamaan kahit isang beses ay hindi makakatakas sa kanyang mapagbantay na mata. Sinabi ni Park na ay gagabay sa kanya sa laban na ito, ang kailangan lang niyang gawin ay magtiwala sa kanya. Agad na pumayag si Gio at isinara pa ang kanyang mga mata upang ipakita kung gaano siya nagtitiwala. Mukhang naapektuhan si Park sa una,
Ngunit pagkatapos ay nagsimulang sumigaw sa kanya dahil ang paggawa ng ganoong bagay ay napaka-absurdo sa isang labanan, gusto ba niyang mamatay? Agad na humingi ng tawad si Gio, at napansin ni Park na tila nanood siya ng sobrang daming pelikula. Ito ay isang totoong laban, kaya kailangan nilang maging maingat. Agad niyang sinabi ang susunod na posisyon ng atake habang dumarating ito, at sa bawat pagkakataon, nakakagawa si Gio ng higit pa sa ilang mga suntok sa patay na walang magawa kundi tanggapin ang mga ito paulit-ulit. Nangyari ito hanggang sa magmukhang isang panig na pagbugbog. Isang estranghero, isang apprentice na nagngangalang John Uchi, ang nagsabi rin ng ganoon. Hindi niya inaasahan na ang mga Undertakers ngayon ay magiging kasing takot sa kanilang mga kalaban. Ngunit dahil siya ang nagpadala ng taong ito sa patrol, dapat na siyang tumulong dahil magiging tunay na panghihinayang kung mawala ang isang patay na may maliwanag na hinaharap. Dagdag pa rito, nais niyang maiwasan ang mapagsabihan ng taong yun. Sa puntong ito, bumagsak siya at tinanong sila na itigil ang kanilang pang-aapi. Agad na humarap si Gio sa kanya at tinanong kung sino siya, ngunit sinabi ni Park sa kanya na umatras dahil isa siya sa mga malalaking tao na pinag-uusapan niya kanina. Siya ay si Apprentice John Uchi. Medyo nalilito siya sa tawag sa kanya na malaki dahil siya ay napakapayat, ngunit natutuwa rin siyang malaman na kilala siya nila ngayon. Sa mahalagang usapan, maaari bang kunin niya ang kanyang kaibigan pabalik? Mayroon lamang ilang patay na gumagamit ng stealth, isang napakabihirang talento, kaya't basically humihingi siya ng pabor mula sa kanila, gaano man ito ka-weird. Pagkatapos niyang matapos, tinanggap siya ng isang buong mukha ng martilyo at sinasabi ni Park na hindi nila kailanman makikitungo sa patay at pinapakiusapan si Gio na tumabi dahil ang mga patay ay nagiging ganito katalino at nakikipag-usap dahil sa isang bagay. Tinutuloy ni Uchi ang kanyang sinabi habang nangangahulugang ang ilang patay ay nakapatay ng maraming tao. Kahit na nagulat siya na alam na ito ni Park ngunit naglakas loob na lapitan siya kahit na siya ay sobrang mahina. Sumisigaw si Gio para kay Park at habang inihahagis siya ni Uchi sa lupa, nagulat siya na mayroon pa ring kalooban si Gio na umatake pagkatapos na brutal na masaktan ang kanyang senior sa harap niya. Tunay na matapang na babae. Dapat niyang malaman na siya ay umiiwas sa mga tao tulad niya. Ginagamit niya ang kasalanan ng Gertus Priest upang lumikha ng isang malaking buhawi na patuloy na nagpapahampas kay Gio paulit-ulit. Nagsimulang tumawa si Uchi at tinanong kung paano ito. Mayroon pa bang kalooban si Gio na umatake pa? Bakit niya alalahanin ng matandang babae na ito? Mayroon siyang buong buhay sa harapan niya. Dapat na siyang tumakas ngayon dahil yun ang dapat gawin ng mga tao sobrang kakahiya at iniisip lamang ang kanilang sarili. Lahat sila ay mga hayop na hindi nagmamalasakit sa buhay ng iba yun ang kanilang tunay na kalikasan. Natapos ni Uchi ang kanyang atake, alam na ang batang babae ay tatakas dahil sa kanyang mga pinsala, ngunit ang nakikita niya sunod ay lalo pang nagpapagalit sa kanya, sapagkat sa halip na tumakas, pinili niyang protektahan ang ibang nasugatang babae kahit na maaari niyang takasan. Nakaramdam siya ng pangangailangang itanong kung bakit niya pipilitin ang isang bagay na wala ng iba kundi patay na katawan sa puntong ito, ngunit hindi sumasagot si Gio. Nagalit si Uchi, nawala ba siya sa katinuan o ano? Bakit niya ginagawa ito? Sa panahon ngayon, walang gumagawa ng mga ganitong uri ng gawain dahil ang kanilang mga buhay ay ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Ang pagiging walang pag-iimbot ay hindi siya makararating sa kahit saan. Gusto sanang sabihin ni Gio sa kanya ang dalawang bagay. Ang una ay na hindi siya nangangailangan ng dahilan para iligtas ang isang tao, at ang ikalawa, sa kasalukuyan, siya ay nakagawa ng kasalanan, at isang malaking kasalanan pa. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, naramdaman ni Uchi ang desperadong instinct na huwag nang huminga. Pagkatapos sabihin ng tao na siya ay nagkasala, hindi na siya makatingin sa kanilang direksyon. Hindi na siya, ayaw lang niyang gawin yon dahil alam niyang ang tunay na panganib ay nasa likod niya. Ang dahilan kung bakit hindi siya makahinga ay dahil naramdaman niya na kung susubukan niyang huminga ngayon, tiyak na magtatapos ang kanyang buhay. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang talisman at naghahanda para sa pinakamasama. Ngunit lumapit si Yomra kay Gio at tinanong kung okay siya dahil tila siya ay labis na nasugatan. Sabi ni Gio na okay lang siya ngunit kailangan nilang gawin ng isang bagay para kay Park dahil halos hindi na siya makahinga at ang kanyang shroud ay nagsisimula ng maglaho. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay, binalot ni Yomra ang dalawa sa kanyang realm. Sinabi niya kay Gio na wala siyang dapat ipag-alala dahil siya ay nandito. Nagpapasalamat si Gio sa pagkakaroon ng ganoong Cab 8 na employer at iniisip ni Yomra na marahil ay sobrang cool niya roon,
ngunit ang kanyang mga pananaw sa kanyang sarili ay naputol nang dumating si Nung na sumisigaw na siya ay isang tanga, na nagpagulat sa kanya. Napansin ni Yomra na dapat siyang magsimula ng pag-uusap sa mas kaaya-ayang mga bagay sa halip na magsalita ng bastos tulad ng palagi niyang ginagawa. Sinabi ni Nung na kalimutan na ito dahil mayroon silang mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Kaya tinanong ni Yomra kung gusto niyang maggiling ng hilingan ng bato sa loob ng 500 taon bilang parusa para sa mga taong magaspang ang dila, ngunit hindi naman pinansin ni Nung yun. Tinitigan ni Uchi si Yomra dahil parang mukhang malaking tao ito sa simula ngunit ngayon ay mukhang nag-aalala siya ng walang dahilan. Sinubukan niyang sabihin kay Yomra na babayaran niya ang kanyang pangungutya, ngunit doon siya itinapon ni Yomra at sinabi na hindi siya dapat huminga dahil ang anumang oxygen na inilaan para sa kanya ay magiging sayang lamang. Sawa na si Uchi sa kanya at tinanong kung hindi ba siya nagbigay ng tawad, bakit siya biglang umatake ngayon. Tinanong ni Yomra kung tungkol saan ang kanyang pinag-uusapan tungkol sa pagpapatawad. Una, hindi siya ang kanyang prioridad dahil ang pinakamahalaga ay magkatulad na pinaganya ang kanilang mga kakayahan, na nagdulot ng isang pag-agos ng pulang at berdeng liwanag na lumilipad sa paligid. Ngunit sa natural na paraan, mas makapangyarihan si Yomra dahil ang kanyang atake ay madaling nakakalusot sa shroud ni Uchi. Napaatras si Uchi bilang resulta, ngunit hindi huminto si Yomra sa isang atake lamang. Nag-charge siya kay Uchi na sa isang hakbang ng kumpletong desperasyon ay pinaganya ang 8 gates ng kalokohan. Si Yomra ay tumayo lamang habang ang kakayahan ay sumasilim sa kanya, na nagpapaniwala kay Uchi na hawak niya siya at isinara siya sa loob ng kakayahan na patuloy na nagpuputol sa kanya muli at muli. Sinabi ni Uchi na parang walang laman na karwahe si Yomra, maingay ngunit walang halaga sa loob. Putulin niya ang kanyang laman at ihahain ito sa iba pang mga patay. Nagpatawag siya ng isang makapangyarihang espada gamit ang kanyang kakayahan at binanatan ito kay Yomra, na tila tumama sa kanya. Nagsimula si Uchi na tumawa na parang baliw dahil walang nakaligtas mula sa kanyang kakayahan dati, at ang kanyang shroud ay ganap na naselyuhan bilang resulta. Ito ay kanyang kumpletong tagumpay. Sa isang malakas na, puta, si Yomra ay ginawang mawala ang kanyang kakayahan. Aaminin niya na ito ay isang mapanlikhaing kakayahan, ngunit ang sinabi ni Uchi ay hindi tumutukoy sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay hindi ang kanyang shroud kundi ang tunay na apoy ng impyerno mula sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno. Ito ay isang apoy na nagpapasok sa lahat ng mga nagkasala na nahawakan nito, at dahil marami na siyang nagawang kasalanan, ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas malakas at mas malakas. Si Uchi ay nasa estado ng kumpletong pagkabigla ngunit binigyan siya ni Yomra ng isang piraso ng ang apoy ng impyerno ay pinipigilan ang kanyang maliliit na spell ng hangin, ngunit kahit na magtagumpay siyang mapabagal ito ng kaunti at makalayo, naruroon si Yomra upang parusahan ng bawat kilos at ipadala siya sa ere gamit ang isang suntok. Patuloy din niyang pinapalakas ang apoy ng impyerno na nagiging sanhi ng pagkapagod ni Uchi, ngunit wala na siyang sapat na lakas upang gumalaw kaya ang apoy ay sumasalok sa kanya ng buo. Pakiramdam ni Uchi na ang kanyang buong katawan ay magiging isang putik sa lupa dahil sa init. Sino ba talaga ang bastardong ito sa harapan niya at paano niya nakakayang maglabas ng ganitong lakas? Nagtataka si Yomra kung bakit hindi pa siya nasusunog dahil kadalasan ay magiging abo na siya.